Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na OMG, pinakita na. Grabe, PBBM, binulgar. Suspendido si Cynthia Villar, sinibak sa pwesto. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. Tapos, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, OMG, pinakita na. Grabe, PBBM, binulgar, suspendido si Cynthia Villar, sinibak sa pwesto. So, I think about din to sa bigas, So, yan yung panonorin natin. Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Taas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator... Start zero. Hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana... So, parang kaya hindi daw mapamura-mura yung bigas. Di ba? Dahil daw sa ginagawa or sa tarification ni Villar. Correct me if I'm wrong na lang sa pagkakaintindi ko, So, alam naman natin talaga na itong mga Villar, well, kayo na lang bahalang humusga kung saang maka nga ba yung mga Villar, Pero, based sa mga nakikita natin, yung mga Villars is mga solid maka Dutertes yan, di ba? So, nasa sa inyo na lang yan kung mag-agree kayo hindi. Through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importer. Kayo na po ang mag-research. Yan din talaga yung isa sa sad part, men. Kasi yung bansa natin, umaangkat tayo ng bigas sa ibang bansa. Diba? Tapos yung mga bigas na nakukuha natin sa mga magsasaka natin mismo, binibili natin ng mura. Naknang teteng, Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, pinakita na. Pinakita na ang ebidensya hawak ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar na si Senator Cynthia Villar. Ayon sa nakalap nating impormasyon, suspendido at dapat sibak sa pwesto si Senador Cynthia Villar ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga for me talaga, it's a no-no na sa mga Villar. May paano pa si Camille Villar na, mag-ano naman tayo ng mga bago. Paano naging bago yung Villar, Paano naging bago yun? Tapos malamang kung bakit mataas ang presyo at bentahan ng bigas. Si Villar pala kasi ang nagpasa ng batas sa Senado, kaya pati ang NFA ay kontrolado na din nila. Grabe si President BBM, pinakita na ang ebidensya hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibinulgar na si Senator Cynthia Villar. Tara panoorin natin. Maaari na po tayo tumanggap ng mga katanungan. Good morning, ma'am. Anyways, courtesy din sa RTVMR sa Malacanang, Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa Tama, edi matagal na sana na mayroong kahit 30, di ba, na kilo ng bigas or kaya 25. Kasi kung 20 din kasi, parang din yun kawawa naman yung mga magsasaka natin, di ba? So, tuloy. Kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Nako. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo.
para po maibigay din natin Ganyan naman talaga eh. Marami naman talagang pwedeng gawin sana yung government. It's just, yan din yung pangit talaga kapag yung mga politicians natin is parang, ganyan sa mga negosyante. Kasi hindi na tayo magugulat na, bakit parang biglang paborto sa mga negosyante? 'Di ba? Hindi sa taong bayan. Kasi syempre, yung mga negosyanteng yan kasi, 'di ba? Sila din kasi yung parang tawag diyan, kinukuha nila agad yung loob ng mga politiko. 'Di ba? Para siguro kapag nanalo na yung mga politiko na sinusuportahan nila, madali lang sa kanila na humingi ng pabor. 'Di ba? So sino yung kawawa? Taong bayan. Sino yung yumayaman? Mga negosyante. Yung mga oligarko. 'Di ba? sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Hala. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation? At kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli. Propose. Grabe. Minention niya talaga ng minention si Cynthia Villar. Iba din yung natin, men. Yusik natin. Hindi natatakot kahit na senador ka, bahala ka dyan. Amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po Tama. sa sinasabing NFA, sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan ang credibility? Tama. Di ba? Ayusin yung establishment o hindi pahirapan yung mga mahihirap. Kasi alam niyo yung mga ganyan kasi, pwede din kasing gamitin nila na excuse lang na ay, may mga anomalya kasi dyan. Di ba? Parang sa airport lang yan eh. Kung may mga kabulastugan sa airport, edi ayusin, di ba? Pagsisitanggalin yung mga may mga ginagawang kalokohan doon sa airport. Alam nga namang yung mga private airports na lang yung gagamitin natin. Something like that. Di ba? Hindi naman pwede yun. Dapat kung ano yung para sa gobyerno or ano yung pagmamayari ng gobyerno, yun pa rin yung gagamitin. Tapos syempre, aayusin lang, di ba? Iba din. At integrity, hindi ang power ng NFA. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good afternoon po. In correction doon sa third good news natin, following the arrest of the three three suspects in the kidnapping Slay case, the Philippine National Police has formed a joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in information. Does the Palace agree with the move of the Philippine National Police that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability? Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po, nagkaroon po tayo ng pag-meeting kasama po ang CDICT Secretary Aguda, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga po mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP May fake news din bago yung sa NBI natin, parang in-splice yung video niya. Tapos parang pinapalabas na huhulihin yung mga OFW ng FBI or NBI, 'di ba? Kapag umuwi dito. Pero ang ibig sabihin pala ng NBI doon, yung mga nagpapakalat lang ng fake news. Di syempre kinap ng mga DDS yung word na fake news. Syempre, ang labas noon, huhulihin ng NBI yung OFW. Well, kahit tayo naman siguro magagalit tayo na bakit ba huhulihin ng NBI yung OFW? 'Di ba? Doon sa comment section, sobrang daming galit na galit. So ayan, yung iba hindi na nag-double check
'Di ba? Sa kanila lang, importante magalit tayo sa administrasyon, 'di ba? Lahat ng sangay ng administrasyon na 'yan, 'di ba? Lahat ng pumapabor sa administrasyon na 'yan, kagalitan natin. So, parang 'yun yung inaano ng mga DDS, 'di ba? Na parang yun yung kinukuha nilang narrative. Kaya kinakat nila yung mga video. Ayun, nag-viral. 'Di ba? Tapos, ayun, na-trace naman ng NBI, nasa Cebu daw. Kaso parang taga Cebu at ayun, tapos parang OFW. So parang yun nga, huhulihin. 'Di ba? Tapos syempre, sa comment section na naman ng balitang yun, expected na natin. May mga DDS na naman na magko-comment doon na ayan tayo 'di ba? Yung freedom of expression, 'di ba? Inaano na naman. 'Di ba? Pinapatahimik na naman. Anak ng teteng, hindi naman talaga kayo pinapatahimik, ano. It's just, inaano lang, pinutang yung mga pagpapakalat nyo, mga hitot. Ano lang kasi yun. Tapos itong mga DDS na to, biglang pa-victim. Like example, yung pulis din, na parang inano yung pangulo natin. Sabi pa nila, ayan na, porket nagsalita yung pulis, automatic tanggal. Alangan, hindi tanggalin yun, may mga nilabag siya. 'Di ba? Tsaka alam naman ng pulis mismo na sila mismo, hindi sila pwedeng pumanig ng kahit sino mang politiko kasi parang conflict yun sa trabaho nila. 'Di ba? Problema kasi sa mga DDS na to, kapag kinukorek sila, kahit na mali naman yung pinaggagawa nila, biglang pinapatahimik daw. Hindi ba pwedeng kinukorek lang? Crime anti-kidnapping group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso na ni Mr. Ke. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay Yan din, sa usaping fall guy din. Kapag hindi papabor sa kanila, automatic fall guy. Ay nako, kailan kaya, ewan ko kung kailan matatanggap ng kabilang mga supporters na men. Grabe. hindi maganda na mula sa Minded. mga fake news peddlers o sa ibang mga tao na nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na supuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, I believe, hours ago or within the ngayong araw po yung DICT meeting. Meron pa po ongoing, lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, hayaan niyo po munang hindi ko muna ito sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo Yun. So, mag-ano na din tayo dyan. Handa-handa na rin tayo sa umalis mga para sa ganyan. briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na raise. Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ang fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi, kahit po yung ibang mga firms mula sa ibang bansa, nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas. So hindi na po ito biro. Dapat po talaga Grabe, itong bigyan ng Yung fake news kasi, kahit sino tatamaan eh. 'Di ba? Tsaka, yun nga, kapag this time na parang papalapit na yung election, mas grabe yung fake news. Like, legit talaga may na ikakasira talaga ng tao. 'Di ba? Parang parang siraan talaga to the max. 'Di ba? Ay, naku. pansin. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek Claire. Connected po ito sa question. Ito naman po ay sa fake accounts. Kong Dong Gonzalez and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that 1/3 of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake. The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report, and when will users start seeing the results of government's efforts against the surge of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a Tapos gaganyan, search of fake accounts. Kapag sinawata, ayan, sasasabihin na naman ng mga DDS na yan na, pinapatahimik na naman tayo ng administrasyon.
Like, sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi naman talaga pinapatahimik ng administrasyon or kahit na sino man, di ba, yung opinion ng taong bayan. It's just, syempre, dapat may basis din kayo. Si Harry Roque nga, meron na din siyang statement about doon sa Pulburon video daw na yun. Parang or correct me if I'm wrong parang sinabi doon ni Harry Roque na parang yung paglalabas niya daw ng video, part daw yun ng rights niya na mag-express, di ba? Like, paano naging part of rights mo yun? Kung peke naman yung inilabas mo, di ba? At saka yung ano lang is makapanira lang ng tao. Okay sana kung yung nilabas ni Harry Roque is totoo talaga na si PBBM talaga. Pero anak ng teteng AI video, deep fake video, yun yung ipapakita mo tapos sasabihin mo part siya ng rights mo. Grabe. Sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the President. So, kung ano man po yung detalye po, ang masasabi ko lamang po, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. In relation, ma'am, regarding dun sa sectoral meeting with the President at saka the ICT this morning, bukod po sa fake news, may other matters pa po ba na pag-usapan? Like internet connection enhancement or cybersecurity during po dun sa sectoral meeting? Thank you po. Meron po. Ang pinag-uusapan din po natin ay magkaroon ng magandang connectivity. Isa po ito sa proyekto ng ating Pangulo. Pero kung ano man po yung ibibigay natin na magandang serbisyo para sa taong bayan, Yun din, yung internet din kasi anak ng teteng. Di ba? Nagbabayad naman tayo ng tama, pero sobrang hina ng internet. Anak ng talaga. hindi ko po muna ibibigay yung pinakadetalye. Siguro by June ay mararamdaman na po ito ng taong bayan. Pero hindi ko muna po sasabihin yung mga detalye. Thank you po, ma'am. Christian Yosores, Radio 630. Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kundi po tayo. Tama. Anyways, kudos din sa mga nag-asikaso dyan. Kasi, lumabas na nga. Meron na nga West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas. Ewan ko na lang kung ano yung sasabihin ng mga pro-China na mga tumatakbo ngayon, di ba? Pahiya sila ngayon. Di ba? Anong walang West Philippine Sea? Anong tawag nyo dyan? Sasabihin na naman nila, lagot kayo, magagalit yung China, ginagalit nyo yung China. Anak ng teteng, uunahin pa ba natin yung galit ng ibang bansa? Di ba? Kung alam naman natin mismo na teritoryo na natin yung ninanakaw. Di ba? Grabe. Nagkakamali ay last week pa po ito na balita. Kaya po alam namin kung gaano po Kung pinoprotektahan nyo na lang din yung China, edi doon na lang kayo sa China tumakbo. Bakit dito pa kayo sa Pilipinas? Anak yung ng teteng. kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea, kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pakilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Yan din yung nakakatawa, no? Gawa-gawa lang daw yung West Philippine Sea. Kung iisipin mo, payag ba kayo doon na ubusin na lang yung karagatan na nasa palibot naman ng bansa natin? 'Di ba? Payag ba tayo doon na magbulag-bulagan na lang tayo na sobrang layo ng China tapos aangkinin niya yung dagat na nasa tapat mo? Payag na lang tayo doon. Titindigan na lang natin din yung word na there is no such thing as West Philippine Sea or gawa-gawa lang yung West Philippine Sea. Kahit sino yung tanungin mo 'di ba? Dapat kung ano yung nasa harapan mo, sa'yo yan or malapit sa'yo. Tsaka meron naman tayong sinusunod yung mga bansa, meron tayong tinatawag na EEZ. Tapos biglang lilitaw yung China. Na kahit nga yung natin yung karagatan natin na labas na sa EEZ ng Pilipinas, hindi nga makukonsider na sa China yun Kasi yun nga, sobrang layo na sa China. Yung basis lang naman ng China, sila daw yung una nakakita, anak ng teteng. Pwede ba yun? Diba?
Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this? Grabe, ito ding Pulse Asia na to, anak ng teteng. Para sa akin talaga itong mga survey na to. Malamang aangat yung mga Duterte dyan. Inaano nila masyado yung issue ni FPRD na pagkahuli. Diba? Is for the President. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi. Tama. Agree ako dun. Isa din kasi sa isa din sa bubuhat sa kanila sa survey is yung mga fake news din sa paligid. Alam niyo naman, yung mga taong bayan, sobrang dali lang mapaniwala, di ba? Kung ano yung makikita nila sa internet, yun na din yung paniniwalaan nila. Ngayon, kapag yun yung parating lumalabas sa news feeds nila, di ano pang ini-expect nyo? Aangat talaga sila sa survey. Di ba? Tsaka para sa akin talaga yung mga survey na yan, wala akong tiwala eh. Kasi kahit saan kang magso-survey, 'di ba? Kahit saang lugar ka magso-survey, kung malakas talaga yung tao diyan or malakas talaga yung, for example, malakas yung Duterte diyan, siya talaga yung mangunguna sa survey. Kapag sa lugar naman na malakas si PBBM, siya din talaga yung malakas sa survey. So dapat ang gawin nila, like kuha sila each barangay, pero mahirap talagang yung survey na yan. Bibigyan ko kayo ng example kapag sino yung lalamang parate sa mga survey. Tingnan nyo nga yung mga YouTube channel na pro Duterte tsaka pro BBM, di ba? Yung mga YouTube channel na yan nagpapapool kasi sila poll, di ba? Nagpapaboto sila or nagsasurvey sila. Like for example, sino yung iboboto mo, PBBM or Duterte? Ngayon, kung yung poll na yon, doon mo makikita sa channel ni Banatbay, malamang sa malamang, Duterte yung manghunguna sa poll na yon. Kasi maka-Duterte lahat ng mga tao doon eh. Diba? Or majority, like baka 98% pa nga ng tao doon. Mga maka-Duterte. Ngayon naman, dito sa mga pro-PBBM vloggers, tingnan mo din yung mga pa-survey nila. Malamang mataas din yung survey na lalabas kay PBBM. Kaya nga yung mga poll na yan or mga survey na yan, mahirap paniwalaan talaga yan. Diba? Kasi wala kung saan papanig or kung saan yung majority na tao nakasubaybay sa channel na yan is yun talaga yung lilitaw. Diba? Same lang din dito, kahit sabihin nila na 2,400 daw yung respondents nila. Kung dun ka naman pupunta sa lugar talaga na sobrang lakas, diba, ng mga Duterte, hindi sila talaga yung mangunguna. Diba? Kaya nga, pinagdududahan din yung mga survey na yan na baka nabayaran or mabayaran. Though hindi naman natin nila lahat. Pero, meron talagang mga ganyang senaryo. Diba? Or pwede talagang mangyari yan. Kaya ako, wala talaga akong tiwala sa mga survey na yan. Diba? Meron ng findings, nabanggit ang Reuters, at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi naman po pabaya. Tsaka issue-wise din pansin nyo rin, di ba? Nung time na lumabas yung mga issue kay BP Sara about doon sa nadekwat na pera, yung confidential funds, di ba bumaba yung rating ni BP Sara doon?
Tapos ngayon naman, since naipalabas naman nila na si FPRRD, dinakip dun sa ng ICC, dinala sa dahig na hindi makatarungan daw, edi anong ini-expect mo? Lilitaw at lilitaw talaga yan sa survey. 'Di ba? Tapos dagdagan ba ng fake news? Wala talaga. Aangat talaga sila sa survey. Pero hindi yun sapat na basehan. 'Di ba? Anong gobyerno? Dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon. Yun din, kung yung respondents din hindi din nakakarating doon yung proyekto ng administrasyon, malamang di magagalit din sila sa administrasyon. 'Di ba? So yung saan mong makukuhang boto doon? 'Di ba? Sabi nga ni Nyolo, 'di ba? Why not hindi natin, 'di ba? Isali din natin sa poll nyo, 'di ba? Yung mga family ng victim ng EGK. 'Di ba? What if isali din natin? Ng Pangulo at ng administrasyon at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29 or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating. Tsaka paanong di angat gayong nung time ng pagka-arrest nga ni FPRD, maraming nagsalita. 'Di ba? Maraming nagpapaawa. 'Di ba? Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Like for example, sila Bongo. Paano-ano pa sila na grabe hindi nakakapasok yung gamot. Malamang protocol nila yun eh. 'Di ba? Grabe hindi pinapasok sila BP Sara. Eh, yun yung pagdesisyonan ng mga pulis eh. 'Di ba? Sobrang dami nilang kinuha na sino yung vlogger na nagsabi na parang daw gamit na gamit daw nila yung pagkakahuli ni FPRD. Kaya yun, umangat sila sa survey. 'Di ba? Dati sobrang baba na nila eh nung sila pa yung yung tawag diyan, yung lumabas talaga yung time na yung confidential funds issue. 'Di ba? Tapos ngayon, itong taong bayan, nadakip lang si FPRD. Kasi sinabi ng Pulse Asia na parang isa din daw sa factor doon is yung awa. 'Di ba? Naawa daw sila noon kay FPRD. So anak ng teteng yan sobrang lungkot, 'di ba? Dinala sa awa yung, 'di ba? Naawa sila kay FPRD. Ngayon, nakalimutan na nila yung dinekwat na confidential funds. Wala na, quits na yun. Ay, naku. Tao ng talaga. Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito. Ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Siningit na naman yung mga bilihin. Ang totoo naman talaga na nagpabagsak sa rating is yung pagkaka-arrest kay FPRD. Doon naman talaga yung sentro eh. You think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggit na natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo.
Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung Tama. katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Salamat, ma'am. Yun din, malaking factor din talaga yon na hindi din pwedeng Maris baliwalain. Umali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections or since we already have an upcoming election? Meron din talagang factor, 'di ba? Na parang yung surveys, parang wala, parang ano din siya, parang nagiging propaganda na lang din. 'Di ba? Mas maganda sana kung yung surveys yun nga, sobrang patas talaga, like sobrang patas na talaga. 'Di ba? Ikaso ngayon yung survey parang ewan na eh. Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one that we had been appointed, we were tasked to do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan, sinabi po natin before, na ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. All right, ma'am. Ang sad part nga din min is yung yung kapag yung mga fake news na yan nako-correct, 'di ba? Is wala, yung mga supporter pa rin ng kabila is diehard pa rin. Like bulag-bulagan to the fullest. 'Di ba? Like men, magugulat na lang talaga ako sa comment section men kung gaano ka weird ng mga fanatics. Like, isipin nyo, yung sa usaping confidential funds, may nag-comment, ano na naman kung, totoo na ninakaw nila yung, 125 million lang naman yan. Yung sa iba nga, billion yung ninakaw nila eh. At least yan, 125 million lang. So, alam nyo yung ganyan na parang, tinotolerate mo yung 125 million ah. Diba? Pengi nga ng 125 million. Parang maliit lang kasi sa'yo yan eh. Diba? Tsaka yung word na pagnanakaw, men, hindi yun pwedeng baliwalain na parang porket mas maliit lang yung ninakaw niya. Ganun ba yun? Ha? So kung kung anong tawag dyan? Kapag may isang sakong bigas, di ba? May dalawang tao na nagnanakaw sa mall. Yung isang tao, nagnanakaw siya ng isang sakong bigas. Yung isang tao naman, nagnakaw siya ng 1 kilong bigas. So, ang huhulihin lang ba yung isang sakong bigas lang kasi mas marami yung ninakaw niya kaysa dun sa 1 kilo ng bigas. Parang ganyan lang din yun. So, wag mong gamiting excuse na kesyo ganyan, mas malaki yung ninakaw ng iba. Pag nanakaw pa rin yan, grabe, sa sobrang pagiging fanatic talaga, wala pinagtatanggol to the fullest. Tapos yung drugs din, FPRD, may nag-comment din na, naman kung drug lord sila. Importante marami silang nagawa sa bayan. Magandang nagawa sa bayan. So, paano nagiging maganda sa bayan yung pagiging drug lord affair? Diba? Sa pagkakaalala ko, yan yung pinaka-platform or plataforma nila, yung war on drugs. Tapos malaman-laman natin sila yung possible na nangunguna or sila din yung, or nasa game din sila. Diba? Grabing mindset talaga itong mga fanatics With regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman at ayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down.
So, tingnan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as we're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. And so, Tinatawanan lang sila ni Atty. Claire. Bomboradio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing, batay sa isang magazine, ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. O, ayan. Sige. Okay lang sa amin. Okay lang sa amin na hamunin nyo si Senator Amy Marcos. Wala naman kami pake sa kanya eh. 'Di ba? Kasi kahit kami naman sa side namin dito, 'di ba, na parang hindi din namin siya naiintindihan. So, yan, I think wise move yan ng mga DDS. 'Di ba? Na parang sige, kayo gawin nyo yung ano nyo kung ginagamit lang ba ni Senator Amy yung mga DDS fans, 'di ba? Or mga DDS supporters. Ngayon nyo subukin nyo talaga ng subukin. Diba? Like, for example, ganyan, sabi ni Harry Roque, sige nga, patunayan mo nga. Diba? Sagarin nyo rin yan para matuto din. Diba? Okay lang sa amin yun. Wala ang problema sa amin yun. Paano kung wala siyang mapatunayan? Diba? Hindi, problema niya na yun. Unang-una po, si Atty. kanya. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni Tama. dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Grabe, no? Tinatanong ba talaga? Go home naman talaga. Santos, Net 25. Ito na si Eden Santos. Tingnan natin kung ano yung itatanong ni Eden Santos ng Net 25. Ano? Tingnan natin. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperations sa ICE, sa Interpol, para naman po, sabi nyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulveron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging... Tsaka ano din si Harry Roque porket nandun din siya sa ibang bansa, mas lalo siyang tumatapang, like literal talaga men. Like tapang na tapang talaga siya. Kapag nahuli yan, biglang magpapavictim yan. Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, grabe na yung pangapi sa akin. Biglang gaganyan na yan. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganoon bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon, sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang... Diba? Binibigyan ng administrasyon ng due process yung kabila. Tapos sila pa yung galit. Diba? Samantalang dati,
nung sa war on drugs nila FPRRD. Wala naman kayong pake. Sinasabi ng mga kamag-anak, bigyan yun ng due process. Komento niya, wala, deserve nila yun. 'Di ba? Wala nang ano-ano, tumbagad. Tapos ngayon si FPRRD binigyan ng due process, galit na galit kayo. Ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay Matibay din talaga tong si Eden kasi pabalik-balik nagbigay din ng talaga siya. pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Tapos ipapalabas din nila na ayan na, tinawag na naman yung DICT. Papatahimikin na naman tayo dito. Kaya ganyan na naman sila. Usual. Last two questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, any update po doon sa dapat sana ay meeting ni Secretary Frederick Go sa US Trade Representative para ma-negotiate yung free trade agreement between the Philippines and the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang plano na pagpunta po sa US ay first week of May. At sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Are we hopeful, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawing pagbiyahe ni Secretary Go? We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Salamat po, Yusek. Ay, nako, Attorney Claire talaga. Sinisingit pa rin talaga. Hindi itim. So, alam naman natin na, di ba, pinapatamaan niya doon sila Auntie tapos si Auntie Sara, ano. Iba ka din talaga. Thank you, Yusek Claire. At yan po rin tatapos ang ating press briefing sa ngayon. Magandang tanghali para sa ating Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Yun naman mga kanay. So kayo na masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ay video to ay mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Also courtesy na din sa Malacanang tapos syempre kay Attorney Claire Castro din. So again, Boss Balita TV, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun malinaw pa sa klaro yun. Diba? Wala nang dapat pag-usapan pa. So, sa about dun sa kay Madam, di ba, Cynthia Villar, about dun sa tarification niya. Tapos yun nga, yung sa bigas ng NFA. Kaya na din bahalang humusga dun Pero syempre, yun nga, kung i-anuhin din natin na, oo nga no, kaya pala hindi siya basta-bastang na i-distribute kasi parang yun nga limitado lang, dinadaan nila sa ibang 'di ba? So kawawa pa rin yung taong bayan. Tapos syempre yun nga, hanap-hanapan nila nasa na yung bigas, nasa na yung murang bigas. Tapos malaman-laman natin meron palang mga ganitong senaryo. And then yun nga, isa pa sa nakakaano dito, 'di ba? Magpadagdag ng duda ng taong bayan kasi itong mga Villar nga daw is mga, 'di ba, mga maka din to, 'di ba? Gulat na lang tayo si Cynthia Villar nagpa-endorso bigla kay kay Sara Duterte, 'di ba? So isipin niyo na lang 'yun kayo na lang bahalang humusga doon kung bakit nga ba ganyan Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa nakakalungkot talaga na tila ba parang yun, napapaboran pa yung mga negosyante sa mga bagay na to. Diba? So, sino yung kawawa? Wala. Mga kababayan natin. Diba? Ay, nako. So, about naman doon kay Yusek Claire Castro, about naman doon sa tawag dyan, yung sa mga fake news. Yan nga, na
Kapag itong mga taong to pinatawag na or kinokorek or pinapanagot, biglang gagamitin na naman nila yung word na pinapatahimik sila, binubusalan yung bibig nila. Actually, hindi naman talaga sila binubusalan kasi pinapatawag naman sila. Diba? Kinakasuhan lang naman sila. Siyempre, kapag kinakasuhan sila, idadaan sa due process yan. Haharap sila sa korte, diba? So, meron due process. Bibigyan sila ng time na magpaliwanag. Ngayon, kung sobrang confident nila, 'di ba, na yung opinion nila is more on freedom of speech or whatsoever, edi harapin nila. 'Di ba? Ang sinasabi nila na binusalan, hindi naman binusalan niya parang ano lang yan okay, ilusot mo kung confident ka. Yun nga si Harry Roque, sabi niya din, part daw yung yung full blown video niya. 'Di ba? Sa rights niya na magpahayag. Dalhin mo yan sa korte. Harapin mo yan. Patunayan mo dun sa korte na part nga ba talaga yan ng rights mo. Diba? Hindi yung wala. Inaano mo lang yung mga subscriber mo, mga followers mo, mga supporters nyo. Diba? So, dapat harapin din nila yan para, syempre, doon magkakaalaman, diba? Ay, nako. So, again, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, again, Malacanang Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.